9. First Corinthians chapter 9. Pag-usapan natin ngayon is the power of discipline. The power of discipline. Alright, so I hope nandiyan na kayo sa verse, beginning from verse number 22. Okay, ayusin niyo muna sarili niyo para bago tayo magbasa. Alam niyo, pag nagbabasa tayo ng text natin, bigyan niyo ng importansya. In fact, kaya meron tayong tinatawag na special number to prepare our hearts. Okay, nakikinig kayo? Now, sabi ng Bible dito, Belte, saan ka ba nagpupunta? Sabi ko, huwag kang umupo dyan, doon ka umupo. Alam mo, hindi ka marunong sumunod. Saan ka ba nakaupo? Alam mo, kawawa kayong mga henerasyon kayo. Wala kayong kadisiplina. Sa totoo lang. Okay, so nandiyan na kayo sa talatang sinasabi ko. Okay? Alam nyo, bago tayo magbasa, alam nyo itong 1, 2, 3, 4, 5. Yung pang-5 pews at pang-6, 3 lang ang nakaupo. So, pwede ba kayong mag-move? Alam na, bababa pa ako sa pulpito at mag-aayos pa ako ng pag-upo ninyo. Okay. Kahit walang 6 o 7, di ba? Tapos, alam mo, pinakamaganda ay okay, so I hope nandiyan na kayo. Amen? Alam niyo mga kapatid, sabi ko sa inyo, ang taong walang disiplina, walang respeto. At ang taong may respeto, may disiplina yan. Okay? At alam niyo, ang kailangan ng mga tao sa panahon natin is discipline. Alam niyo kung bakit hirap na hirap tayo na magkaroon ng discipline? Sapagkat mahirap tayong turuan. Nakikinig mga kapatid? Kaya nga sabi ng Bible doon sa preaching natin kaninang umaga, teach them diligently. Teaching is discipline. Amen? Alright, verse number 22. Ako na lang magbabasa. Sabi ng Bible, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save one. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? That's discipline. Amen? So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Mamaya babalikan natin yan. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body. That's discipline. And bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway.
Diba? Kaya, alam nyo, lahat ng mga binasa natin dito ay makikita nyo dito yung disiplina ni Apostol Pablo. Naintindihan natin? Pag-uusapan natin, as I said a while ago, the power of discipline. Amen? Let's see what is the power of discipline. At saan natin ilalagay yung power ng disiplina. Amen? Sige, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa hapon pong ito. Once again, oh God, thank you for the presence of your people and most especially your presence. And please, I beg you, oh God, to be with us this afternoon, and please, can we feel your presence, oh God? Iparamdam niyo po, Panginoon, ang inyong pong presensya, though we are not depending in our feelings, oh God. But now, makita po namin ang inyong presensya sa pamamagitan ng aming pong maririnig na inyong banal na salita, Panginoon. At ano man pong karamihan na pwede niyo pong makita, masumpungan sa aming mga puso, patawarin kami, Panginoon. Nawa maging pagpapala po ang mensaheng ito, Panginoon. Magbigay po sa amin ng disiplina, Panginoon, ang mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, you may be seated. Now, let me give you the background of this book. Now, unang-una, makikita nyo, the very purpose of this book is to give the Christians at Corinth, to teach them how to identify their problems. And Paul give them the solution for those problems that they identified it. And Paul teach them, the believers, the members at Corinth, on how to live for Christ in a corrupt society. Tandaan nyo, ang Korinto ay lugar ito ng mga mapakarami mga immoral na tao. Nakikinig? Nakikinig tayo. Iisipin nyo po, sapagkat ang Korinto ay ito ay sentro ng mga businesses, kaya makita nyo, hindi nyo ba napapansin, pagka ang isang lugar ay nandyan yung sentro ng iba't ibang mga hanap buhay, makikita nyo, nandyan din yung sentro ng immoral o immorality. Okay, nakuha nyo mga kapatid, nandyan lahat. And then, hindi lamang yan ang problema dito sa Korinto, ay nandyan din yung tinatawag na talamak na idolatry. Okay, nakikinig kayo mga kapatid? So, makita nyo, pag pinagsama mo yung idolatrous, and then pag isama mo pa yung immorality ng tao, mga kapatid, that's a big problem. Amen? Tapos kahit mapunta kayo ng isimbahan na katulad nito, kapatid, alam nyo ba na napakahirap gamutin yan? Nakikinig? Lalo na napapaligiran ka ng ganyan, nandiyan niya. Kaya nga dito mga kapatid, nangaral si Apostol Pablo dito, may pangangaral siya dito na ang lalaki ay nakakahiya na merong mahabang buhok, sapagkat sa lugar na ito, mga kapatid, ay hindi lang babae ang mga patutot, marami ding mga lalaki na patutot. Nakuha nyo? Nandito lahat. May mga bakla dito, may mga lahat. Nandyan lahat ng mga immoralidad, mga kapatid. Nandyan lahat. So, Paul wrote this letter to give them the solutions of their immorality. Paul give them the solutions to solve their yung idolatry nila. Nandiyan lahat na kanilang mga problema. Sapagkat tandaan ninyo mga kapatid, kahit dito sa ating lugar, alam nyo, obserbahan ninyo, bibihira ang mga pamilya, mga kapatid,
bibihira ang mga marriage na merong maayos na marriage. Naintindihan niyo ba yan? Bibihira, mga kapatid, ang mga pamilya na may maayos na pamilya. In fact, maging kayo, maging dito sa ating simbahan, i-check niyo yung pamilya niyo. Sige nga, every time na pupunta kayo ng church, buo ba yung pamilya ninyo? See? Nakuha niyo ba? Bisan yung miyembro ng pamilya niyo, nandiyan lang sa umaga, sa hapon wala na. See? Alam niyo ba, mga kapatid, hindi niyo ba napapansin ang sabi ko sa inyo, mga kapatid, kung meron mang pinakamahirap na ibuo yung pamilya natin, yung mabuo tayo sa Panginoong Hesukristo. Katulad ng nasabi ko na naman nung Sabado, madaling i-memorize na tinanggap nila si Kristo. Memorize yan ng diablo, memorize yan ni Judas Iscariot. Madaling sabihin na, tinanggap ko naman si Kristo. Pupunta ko ng langit. Sigurado ako na pupunta ka ng langit. Pero mga kapatid, my question is, bakit hindi sila nagkakagusto sa pagpunta sa bahay panambahan? Di ba? Naunaw niyo ba? Bakit pag pumunta ng bahay sambahan, para silang nasisilihan? Na hindi pa nga tapos ng pananambahan, gusto nang umuwi kaagad. Ha? Hindi sila nag-i-enjoy na makapag-fellowship, mga kapatid, sa kapwa mananampalataya. Di ba? Hindi sila nag-i-enjoy pagka merong soul winning time, kapatid, ay hindi sila sumasama. Napansin niyo ba yun? So, in other words, they are not enjoying in Christianity. Amen? They are not there's a lot of our family members, mga kapatid, are not really enjoying in Christian life. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, nung Sabado ko pa sinasabi, tingnan nyo, nag-i-enjoy ba si tatay? Nag-i-enjoy ba si nanay sa pananambahan? Nag-i-enjoy ba yung miyembro ng pamilya nyo sa soul winning? Nag-i-enjoy ba sila, mga kapatid, sa ministry? Di ba? Nag-i-enjoy ba sila na makinig ng preaching? Hindi nga kayo nakakapag-amen, mga kapatid. Samantalang dapat, we must always enjoy the preaching of God's Word. Amen. So makita nyo dito, mga kapatid, that's the problem of the church at Corinth. Kaya makita nyo, sabi ng Apostol Pablo, nung nagministeryo siya sa lugar na ito, mga kapatid, alam nyo ba, binigyan niya ng diin, ang isa sa mga mahalaga sa pagiging Kristiyano is discipline. Amen, amen. Tingnan nyo kung ano sabi niya dito. Ano sabi niya dito? To the weak became I as weak. Sabi niya, para sa mga mahihina, sabi niya, sasamahan ko rin sila. Aabutin ko sila sa kanilang kahinaan. That's how Paul disciplined himself. At sabi niya, that I might gain the weak, I am made all things to all men. Akalain mo yan? Gumagawa siya ng paraan, mga kapatid, para maabot niya hanggang doon sa pinakamahina ng tao. Ang sabi niya dito, that I might by all means save one. Again, kapatid, anong makikita natin sa verse na ito? Discipline. Discipline. Amen? Discipline. Verse number 23, ano sabi niya? And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Kapatid, gumamit siya dito ng illustration. Parang race, yung tumatakbo, ang tawag dito, yung tumatakbo, yung takbuhan. Ayan. And then, ano sabi niya? Tumatakbo lahat, pero isa lang ang nakakatanggap ng pabuya, prize.
Sino lamang mga kapatid yung nakakatanggap yung may disiplina? Don't you ever know that our Christian life is like a race? Nakikinig kayo mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dito, so run that ye may obtain. That's discipline. Amen? You cannot run without discipline. But if you run and have that discipline, kapatid, you will receive the prize. You will and you can receive the prize. Amen? And then ano sabi niya dito? And every man that striveth for the mastery is temperate. You know the word temperate means exercise self-control. Amen? Temperate means exercise self-control. That's discipline. Alam niyo ba na discipline pa rin yan? And then anong sabi niya dito? Anong sabi niya? Now, they do it to obtain corruptible crown, but we an incorruptible crown. Na makinig kayo. Kung yung mga nangangarap na manalo sa takbuhan, mga kapatid, kailangan nila ng disiplina para ma-receive nila yung prize. But their prize is corruptible. Tayo pa kaya mga kapatid na ang prize natin is incorruptible. So kung sila mga kapatid ay meron silang tinatawag na disiplina sa sarili para lamang matanggap yung prize nila, which is corruptible prize, tayo pa kaya na ang prize natin mga kapatid is incorruptible. Kung sila mga kapatid kinakailangan ng disiplina in order for them to receive the corruptible prize, again mga kapatid, masigit dapat na tayo ang merong disiplina to receive the incorruptible crown. Alam nyo ba na ang paglilingkod natin sa Diyos ay meron tayong incorruptible crown na matatanggap balang araw? Come on, amen. Meron tayong matatanggap na incorruptible crown, koronang hindi nasisira. Amen. Yan ang matatanggap ng mga matatapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya nga dapat lalo nating disiplinahin, seryosohin yung disiplina mula sa salita ng Diyos to receive the incorruptible crown. Katulad yan, pupunta kayo ng church, kapatid, kailangan nyo ng discipline para hindi kayo malate. Amen? And then, tuloy natin, ano sabi ng Bible dito? I therefore so run, not as uncertainly. Sabi niya, hindi ako tumatakbo na tsambahan lamang. So fight I. Hindi ako lumalaban na tsamba-tsamba. Not as one that beateth the air. Hindi ako sumusuntok na parang hangin, kapatid. That's Paul. Amen? So anong sinasabi niya dito? Discipline. Discipline. Hindi siya parang nagsya-shadow boxing. Amen? Kundi ang sabi niya dito, but I keep under my body. Anong ibig sabihin niyan? Discipline. Amen. Anong ibig sabihin ng discipline? Ipinaliwanag ko na sa inyo kaninang umaga, nakaraang linggo. Ang disiplina, kapatid, ito ay training mula sa salita ng Diyos. That's discipline. Nakikinig kayo? Ang disiplina ay training ito na natatamo natin mula sa salita ng Diyos. Alam nyo, sa salita ng Diyos, mga kapatid, magkakaroon tayo ng fear. Amen? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wisdom is, matatamo natin yan. Bunga yan ng pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, discipline is teaching.
Discipline is training. Discipline is to train or develop by instruction. It's a system of ordered conduct. It's the indoctrination or teaching of the Word of God. It's the education of the Word of God. That's discipline. Amen? Sana tinatandaan nyo itong mga sinasabi ko sa inyo. Education from the Word of God brings discipline. Amen? At ang sabi ko sa inyo mga kapatid, Bible discipline must be acknowledged. Bible discipline, without Bible discipline, life is nothing. Kahit anong gawin nyo mga kapatid, pag wala kayong Bible discipline, walang mangyayari sa atin na kaayusan. Amen? Now, let's see what's the power of discipline. Power means ability to act or produce an effect, legal or official authority, possession of control or authority, or influence before others. So, pag sinabi nating kapangyarihan, kapatid, ay meron siyang abilidad, meron siyang mapuproduce na effect sa buhay natin. Naniniwala ba kayo mga kapatid na may abilidad ang disiplina? May kakayanan ang disiplina? Nakikinig kayo mga kapatid? Naniniwala ba kayo na merong kayang i-produce na epekto sa ating buhay kapatid ang disiplina? Alam nyo, sabi ko sa inyo kaninang umaga pa, noong nakarang linggo pa kapatid, pag wala kang disiplina, wala kang respeto. Amen? Now, number one, I like this. Win souls with discipline. Win souls with discipline. Nakikinig mga kapatid? Discipline your soul-winning life. Marami nagso-soul winning pero walang disiplina. Come on, amen? Kaya sa ating pagbuwin ng kaluluwa, kinakailangan lagyan natin, balutan natin yan ng disiplina. Tingnan niyo yung sabi ni Apostol Pablo dito. Ano sabi niya? Ano sabi niya dito? To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save one. Amen? Amen. Now, he adds this explanation of the motive of his condescension to various scruples, lest any should accuse him of men pleasing, as some of his Galatian opponents. Kasi may mga kontra sa kanya mga kapatid mula sa mga taga-Galatia. So hindi siya nag-iingat siya, naglalagay siya, dinidisiplina niya yung sarili niya upang hindi siya maakusahan mga kapatid. Wala siyang i-oppose kay Apostol Pablo. Tingnan niyo dito. Sa Galatians 1:10, punta natin sandali ito. May nabanggit siya dito. Sa Galatians chapter 1 in verse number 10. Galatians chapter 1 verse number 10. Ano sabi ng Apostol Pablo dito? Sabi niya, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Amen? Kaya makita niyo mga kapatid, we are not winning souls to please men. Ulitin ko sinasabi ko, we are not winning souls to please men. Hindi tayo nagso-soul winning para i-please ang tao. Amen? Kundi nagso-soul winning tayo mga kapatid para i-please ang Diyos. Amen? In His desire to win souls, He acted with the wisdom
and free sympathy taught by experience and suppressing himself. Kaya makita niyo mga kapatid, ipinaliwanag niya dito kung paano siya nag-win ng kaluluwa. Anong sabi niya? Hanggang doon sa mahihina, gusto ko silang mawin. Nakikinig kayo mga kapatid? At paano niya nawin na Apostol Pablo? Kahit hanggang doon sa pinakamahina mga kapatid. Anong sabi niya? Anong ginagawa niya? Na makinig kayo na maigi. Makita niyo sa Apostol Pablo, hanggang doon sa mga mahihina na aabot ni Apostol Pablo. Hanggang doon sa mga mahihina mga kapatid, nawuwin ni Apostle Paul. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung kanyang soul-winning life, nilagyan niya talaga, binalutan niya talaga mga kapatid ng disiplina. Tingnan niyo mga kapatid, hindi tayo makakapag-win ng souls, hindi tayo makapagdala ng bisita, hindi tayo makapag-disciple kung wala tayong disiplina. We need discipline to win souls. We need discipline to disciple others. We need discipline. Kapatid, makita natin pag wala kang disiplina para mag-win ng kaluluwa kapatid, isang araw tatamarin ka, hindi ka na mag-win ng kaluluwa. Kaya nga iyan ang disiplina, kaya nga iyan ang mahalaga sa disiplina, pagka ang disiplina binalutan natin yung ating soul winning kapatid. Kahit na bumabagyo, kahit na mag-isa ka na lang gumagawa, kahit na wala ka ng kasama kapatid, ikaw pa rin ay mag-soul winning sapagkat ikaw ay merong disiplina at binalutan mo ng disiplina yung soul winning mo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Alam mo, pag wala kang disiplina, sasabihin ko sa inyo, isang araw pag tinamad ka na, hindi ka na mag-soul winning. Alam mo, pag wala kang disiplina sa soul winning, pagka na-offend ka na, hindi ka na mag-soul winning. By the way, hindi ka mau-offend kung ikaw ay may disiplina. That's the power of discipline. Tinan mo si Paul. Let's go to Romans. Kung gaano katindi yung kanyang soul winning life. Let's go to Romans. Romans chapter number 10 and Romans chapter number 9. Tingnan nyo dito kung gaano katindi yung soul winning, yung burden ni Paul sa souls. Amen? Ano sabi niya? Chapter 9, Romans, verse number 1. Ano sabi niya dito? I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. So ano makikita natin dito mga kapatid? Yung puso ni Apostol Pablo sa kanyang mga kababayan to win them. Amen. Yung desire niya, yung puso niya, yung konsensya niya. Anong sabi niya? Meron akong nararamdaman na tuloy-tuloy na kabigatan, tuloy-tuloy na kalungkutan sa aking puso. For I could wish that my brethren, sabi niya, na maligtas man lang sila. And then let's go to chapter number 10. Ano sabi niya dito? Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Can you see the discipline of Apostle Paul in his soul-winning life? Hindi niya kailangan ng kakampi, kapatid, para mag-win ng kaluluwa. Ang puhunan ni Apostle Pablo is yung kanyang burden. His burden for souls. Kaya ang kailangan natin mga kapatid, sapagkat seryosong usapan ang kaligtasan ng bawat kaluluwa, let's give the power of discipline in our soul-winning life. Amen. Kailangan natin ng balutan ng disiplina ang ating pag-win ng kaluluwa, sapagkat kung wala tayong disiplina,
to win the souls of the unsaved people, kapatid. Isang araw hihinto tayo, isang araw mawawala tayo sa larangan ng soul winning. That's why let's put discipline in our soul winning. Kaya nga alam nyo, napakaganda yung meron kang commitment na soul winning every day. Amen? Na makinig kayo, without discipline is a self-punishment. Did you get that, mga kapatid? Nakuha niyo ba yung sinabi ko? Without discipline is a self-punishment. Di mo ba alam pag wala kang disiplina, kapatid, para mong pinaparusahan ang sarili mo? Naintindihan niyo ko, mga kapatid? Pag wala kang disiplina, pinaparusahan mo yung sarili mo. Tingnan mo, wala kang disiplina sa pagtulog, parusa yan sa sarili mo. Matutulog ka kung kailan mo gustong matulog, matutulog ka kahit preaching, kapatid, parusa yan sa sarili mo. Gigising ka kung kailan mo gustong gumising, parusa yan sa sarili mo. Pangalawa, kapatid, alam nyo ba pag wala kang disiplina sa pagkain, parusa yan sa sarili. Kakainin mo yung gusto mong kainin, sige lang ng kain, sige lang ng kain, sige lang ng kain. Isang araw, kapatid, parusa ang sarili mo. Maniwala kayo. Kaya nga, anong sabi ng Biblia? Pagka if thou art given to appetite, ano sabi ng Biblia? Put a knife to thy throat. Ano ibig sabihin yan? Discipline. Discipline now yourself or you will be punished tomorrow. Kaya kayo mga bata-bata pa, pag dinidisiplina kayo, tanggapin nyo yan sapagkat pagka hindi nyo tinanggap yung disiplina as early as your age, pagtanda mo, kapatid, parusa yan sa'yo. It seems you don't believe me. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Di ba pag medyo malakas-lakas pa tayo, sige lang, sige lang, sige lang. Inom dito, sigarilyo dito, inom dito, sigarilyo dito, droga dito. Ha? At pagka wala pang bawal na pagkain, sige lang, kain lang. Pagka medyo bumibigay ng katawan, ayan na. Ha? Ano na yan? Arthritis na, kapatid. Arthritis na yan. Di ba? Oh. Ha? Bakit? Kasi noong kinakailangan mo ng disiplina, wala kang disiplina sa sarili. Hey! Amen! Ha? Ulitin ko. Without discipline is a self-punishment. Alam mo, sa totoo lang, pati ako eh. Pag bumababa ako sa step na ganito, nararamdaman ko to eh. Hanggang ngayon, iniisip-isip ko kung sinong sumipa sa akin. Hindi naman ako nagbisyo. Ha? Ikaw pa kaya nagbisyo ka? Ha? Naunawan niyo ko, mga kapatid? Sana nakikita nyo yung kapangyarihan ng disiplina. Sana nakikita natin, mga kapatid, yung kahalagahan ng disiplina. Ha? Pati yung paggamit ng cellphone, maniwala kayo.
Ha? Kung wala kang disiplina, magse-cellphone ka hanggang madaling araw. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? Sasabihin ko sa inyo, nagse-cellphone ka hanggang alas 11, hanggang alas 12, hanggang alauna, hanggang alas 2 na madaling araw. Lahat ng reels pinuntahan mo. Lahat ng mga messenger pinuntahan mo. Lahat ng panood sa basketball, pinanood mo. Naunawan niyo mga kapatid, sapagkat wala kang disiplina, makinig ka, wala kang disiplina nito, bubulagin ka ng Diyos palang araw. Nakikinig kayo mga kabataan? Hey, amen? Naku, sasabihin ko sa inyo. Kaya alam niyo lalong-lalo na sa aakay natin ng kaluluwa, kailangan ng matinding disiplina. Sabi ko sa inyo nung Sabado mga kapatid, dapat pag tayo nag-aakay ng kaluluwa, hindi dapat tayo ang nagpapabigat sa mga inaakay natin, kundi tayo ang pumapasan sa kanilang mga kabigatan. Amen! Kaya nga pag nag-win tayo ng kaluluwa kapatid, lagyan natin ng disiplina. Amen? Amen! Because without discipline is a self-punishment. Naku, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, napakarami ako nakikita, marami akong narinig, alam mo, sana hindi na ako na uminom ng alak. Alam mo, sana na, ganito ako nung araw. Ngayon, bata pa, ayan. Bata pa, pero yung itsura niya, matanda na. Nakuha niyo ba yung may mga ganyan ba na nakikita? Marami. Bakit? Yan yung mga taong walang pakialam sa disiplina. Amen? Tignan niyo mga kapatid, bakit hindi tayo nakakapag-akay ng kaluluwa? Walang disiplina sa soul winning. Katulad yung sinasabi ko sa inyo nung Sabado, alam mo, kailangan mga kapatid, Lunes, Martes, Miyerkules, meron kang communication sa Kanya, meron kang ginagawa sa Kanya, pinagpipray mo siya, at pinagpipray mo siya, pray for them and pray with them. Tignan nyo, bakit wala tayong excitement sa soul winning kapatid? Sapagkat wala tayong disiplina sa soul winning. Tama? Pero kung may disiplina ka sa soul winning mo, kapatid, katulad ni Apostol Pablo, na preserve yung burden. Amen! Na preserve yung burden. Kaya nga sabi ni Paul dito, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Bakit na preserve yung burden ni Paul? Bakit nandoon yung konsensya niya sa soul winning? Bakit nandoon yung kanyang great heaviness and continual sorrow in his heart? Nandun yung kanyang desire, nandun yung kanyang conviction, nandun yung kanyang burden, hindi nawawala. Kaya nga sabi niya, continual sorrow in my heart. Amen? Alam niyo kung bakit? Sapagkat may punong-puno ng disiplina si Apostol Pablo. Yan ang kailangan natin. Amen. Kaya nga maganda yung commitment. Meron tayong commitment na soul winning every day. Soul winning every day is a discipline. Alam mo yung mag-soul winning kahit araw-araw, kahit pa isa-isa, disiplina ang kailangan doon. Ang tanong natin, may disiplina ba ang soul winning mo? Pangalawa, win souls with discipline.
Do you believe that? Number two, pray with discipline. Alam niyo, sa totoo lang, marami sa atin, hindi prayerful sapagkat wala tayong disiplina. Ha? Come on, amen? Alam mo, lahat ito, makikita mo dito sa pinahayag na Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 9. Anong sabi niya? Anong sabi niya dito, mga kapatid? I keep under my body. That's discipline. Naniniwala ko, mga kapatid, kung si Paul disiplinado sa pag-uwi ng kaluluwa, si Paul disiplinado din sa kanyang prayer life. Amen? Ha? Kaya siya yung nagsabi, tingnan nyo dito, 1 Thessalonians 5:17. You know this verse? Memorize nyo ito, pero puntan natin. Ano sabi ng Bible dito? Pray without ceasing. That's discipline. Come on, everybody, dito lahat tingin. Ha? And then, verse number 23. Tingnan nyo kung gaano siya kadisiplinado. Ano sabi niya? And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo si Paul, kapatid, kung gaano siya kadisiplina pagdating sa panalangin. Pinagpipray niya, mga kapatid, yung kanilang mga taga Thessalonica, pinapanalangin niya sila. Anong ipinapanalangin niya? Their spirit, their soul, their body. Na alin? Be preserved, blameless. Hanggang kailan? Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kaya nga, anong klaseng panalangin ang panalangin ng Apostol Pablo? Gaano katindi yung disiplina niya pagdating sa panalangin? Hindi lamang siya nananalangin ng umaga, hindi lamang siya nananalangin ng tanghali, hindi lamang siya nananalangin, kapatid, bago matulog, tanghali, kumain, bago kumain, umaga, kapatid. But Paul prayed without ceasing. That's discipline. Paul pray without ceasing. Ano yung pinagpipray niya sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica? Their spirit, their soul, their body to be preserved unto the coming of the Lord Jesus Christ. That's discipline. Kapatid, let's put discipline in our prayer. You will never become a prayerful unless you put the power of discipline in yourself to be a prayerful man. Kaya makita nyo, nagpipray ka lang dito, pambira 1 segundo, tapos na ang prayer mo. Makinig kayo na maigi, mga kapatid. Kung tamad tayo sa soul winning, kaya tayo tamad sa soul winning kasi tamad tayo manalangin. At kung tamad tayo manalangin, tamad tayo sa soul winning. At kung tamad tayo sa soul winning, it is because we are so lazy to pray. Kaya tamad tayong magbasa ng Bible, tamad tayong mag-soul winning, tamad tayong pumunta ng simbahan, tamad tayo sa lahat ng gawain, tamad tayo sa ministry. It is because we are so lazy to pray. Let's put discipline in our prayer. Alam mong diablo, isang bagay na nakikita ko na, nilagyan niya yung sakit, itong tuhod ko na ito. Kasi lagi kong ginagamit sa pagluhod ko sa Panginoon.
Hindi ko naman sinasabing hindi ka na pwede mag-pray kung hindi ka luluhod. Because we can pray sa lahat ng dako. We can pray kahit anong position natin. Kaya nga anong sa amin Apostol Pablo? Pray without ceasing. Aminin natin hindi. Makinig ka na maigay. Halos lahat tayo dito, wala tayong disiplina pagdating sa prayer. Meron pa yung nagpipray, minsan nagpipray kayo. Tignan nyo minsan nagpipray tayo. Nagpipray kayo. Panginoon, pagpalain niyo po si ganito, ganyan, at Panginoon, si ganito, i-bless niyo po. Di ba? Alam mo, pag nakikipag-usap ka sa mahalagang persona, you put yourself into discipline. Di ba? Naunawan niyo ba yung mga kapatid? Why not give attention to it before you talk to Him? Kaya nga, ito mga kasama ko dito, lagi kong sinasabi yan sa kanila. Pag nag-pray tayo, maging sa kainan, kung kumukuha kayo ng pagkain, huwag ka munang kumuha ng pagkain, tumigil ka muna sapagkat tayo ay nananalangin. Bigyan natin ng respeto ang Diyos na kausap natin. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Pag nagpipray, Panginoon, nasaan yung ballpen ko, Panginoon? Parang yung nagpray. Nahihiya siya. Nahihiya sa mga classmate niya, sa mga barkada niya, na makita siya na mag-pray. Kakain na sila. Alam mong ginawa niya para makapag-pray siya? Hinulog niya yung panyo niya. Pagano pagpalaan niyo pagkain in Jesus' name. Di ba? Lalo kay mga kabataan, maraming ganyan sa inyo, nahihiya kayo mag-pray. Bakit? Kasi nandun yung crush ni Pungpong. Baka sabihin pa sa kanila, uy, ba't ka nagpipray? Tapos tatanungin ikaw, ano ka ba? Saan ka ba? Anong sasagot mo? Ikaw, ano ka rin? Kasi hindi kayo nagpapakilala na Baptist kayo. Di ba? Nakikinig kayo mga kapatid? Hindi kayo nagpapakilala na Baptist kayo, hindi kayo nagpapakilala na miyembro kayo sa PMA Baptist Church. Kaya tuloy hindi kayo nakakapanalangin. Kinakailangan ihulog mo pa yung panyo mo, maglalans na. Panginoon, pagpalaan nyo in Jesus' name ang pagkain namin. Alam ko yan Yan yung mga hindi nagpipray yan. Sa school, ayan, sila Joanna. Hindi nagpipray yan, maniwala kayo. Iyan sila Tana. Ayan, alam ko si Pungpong, di rin nagpipray yan.
O ito rin, hindi ka rin nagpipray sa school, di ba? O si Stephen, hindi rin nagpipray yan. O, di ba? Marami pa dito. Kaya nga si Pongpong, dala-dalawa yung panyo niya pagpupunta ng school eh. Alam mo, sabi ni James, confess your faults one to another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Nakikinig tayo mga kapatid. Hindi nyo ba alam kung gaano katindi ang power ng Diyos sa prayer? Nakikinig tayo? Nakikinig tayo? Amen. Hindi nyo ba alam na ang kapangyarihan ng Diyos sa panalangin ay nagpapagaling? Grabe yung tulong. Kaya nga sabi ng Bible dito, the effectual, yung bunga, yung bisa, effectual, fervent, maalat, prayer of a righteous man availeth much. Sobrang tulong, nakakatulong. Kapatid, nakakatulong ang panalangin. Nakikinig tayo, amen. Nakikinig tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo na nakaraan, kapatid, just as breathing is vital to physical life, yung huminga ka physically, kapatid, mahalaga yan sa ating physical na buhay. So prayer is the vital breath of our spiritual life. Kung paano tayo humihinga at sa tuwing paghinga natin, mahalaga yan sa ating physical. Makinig kayo na maigi, intindihin nyo to. Ganun din yung ating panalangin, mahalaga sa ating spiritual life. Sapagkat ang hininga ng ating Christian life is prayer. No prayer, no breathing of our spiritual life. Prayer is the vital breath of our spiritual life. Amen. Hininga yan ng ating spiritual life. Kaya anong sabi ni Apostol Pablo? Pray without ceasing. Pray na walang tigil. Pray na walang stop. Kapatid, pag tumigil tayo, titigil yung paghinga natin, mamamatay tayo. Kaya nga wag itigil ang panalangin. Yung panalangin, tuloy-tuloy yan. Sapagkat pag tumigil tayo na manalangin, titigil mga kapatid yung lakas, yung buhay ng ating spiritual life. No prayer, no life. So pray without ceasing. So kailangan ang bawat isa kapatid para matuto tayo na meron tayong prayer without ceasing. Let's put discipline in our prayer. Now, pakinggan nyo to. Prayer avails when everything else fails. Now, isulat nyo to, maganda ito. Ito mga sasabihin ko sa inyo. Prayer avails, makakatulong when everything else fails. Alam mo ba, pag nag-fail ka, pag nagkamali ka, pero mag-pray ka lang na mag-pray, kapatid, sasabihin ko sa inyo, makakatulong ang panalangin. Amen! The secret of success in prayer is success in secret prayer. Oh, I like this. Amen? The secret of success in prayer is success in secret prayer. Ito, maganda to. Ito pa isa. Prayer will either drive sin
out of our lives. Ulitin ko, prayer will either drive sin out of our lives. Ano yung nagdadrive? Para palabasin, para alisin tayo sa kasalanan, prayer. Amen. Prayer will either drive sin out of our lives or sin will drive prayer out of our lives. Prayer will either drive sin out of our lives or sin will drive prayer out of our lives. Alam niyo ba mga kapatid, pag prayerful ka at maaring nandoon ka sa kalagitnaan ng kasalanan, pero sapagkat pray without ceasing, meron ka, kapatid, panalangin ka ng panalangin, panalangin ka ng panalangin, isang araw, aalisin ka sa kasalanan. Pero pag hindi ka nagpipray mga kapatid, yung kasalanan ang aalisin niya, yung prayer life mo. Papatayin niya yan. Amen? Alam niyo ba, ang pwedeng pumatay kapatid ng bawat kasalanan natin is prayer. Pero ang kasalanan pwedeng patayin yung ating prayer life. That's why let's put always discipline in our prayer. Prayer must not be an occasional act. Prayer must not be an occasional act, but a fundamental attitude of life. Come on, amen! Prayer must not be an occasional act, but a fundamental attitude of our life. Ibig sabihin, pangunahin ang panalangin. Pangunahin ang panalangin. Ano bang gagawin natin sa buhay natin araw-araw? Bago natin gawin ang isang bagay, let's put prayer first. Kaya wag lang tayo nagpipray occasional. Nakikinig mga kapatid? Pinakamaganda mag-pray ka sapagkat hiningahan mo yan. Ito, maganda to. When our churches, we have money, we have what we can do. When we have education, we have what education can do. When we have culture, we have what culture can do. When we have organization, we have what organization can do. When we have society, we have what society can do. When we have size, we have what size can do. But when we have prayer, we have what God can do. Alam niyo ba, pag may pera ka kapatid, ang patatrabahuin mo, yung pera mo. At makikita mo yung power ng pera mo. Pero pag wala kang pera, wala kang aasahan at mananalangin ka, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, wala kang ibang aasahan kundi yung mananalangin ka lang, Diyos lang aasahan mo kapatid. Sasabihin ko sa inyo, makikita natin yung solid na trabaho ng Diyos sa buhay natin. I hope nagkakaunawaan tayo. Pray with discipline. Nakikinig tayo? Nakikinig tayo? Pray with discipline. Win souls with discipline. Pray with discipline. Ano yung maganda yung nagpipray ka? Kaya nga tinan nyo, dapat pag nagpipray tayo dito, anong sinasabi ko sa inyo? Get your prayer list and pray. At pag nakita nyo naman may nagpipray, at tapos na kayo magpray, tumahimik muna kayo. Respeto doon sa nagpipray. Discipline. I hope nagkakaunawan tayo mga kapatid. Kailangan natin ng marami pa, kapatid.
Sa lahat ng anggulo ng buhay natin, lagyan natin ng disiplina. Hindi nyo ba alam na pag nagbigay ka ng tithes and offerings natin, kailangan mo rin ng disiplina para makapagbigay? Hindi nyo ba alam na pag magbigay ka ng commitment mo, kapatid, kailangan mo ng disiplina para makapagbigay? At kaya nga hindi tayo nakakapagbigay, alam nyo kung bakit? Sapagkat wala tayong disiplina. Pero pagka sa lahat ng areas ng ating buhay, you put discipline. Because without discipline is a self-punishment. I hope nagkakaunawan tayo mga kapatid. Tingnan nyo, bakit maraming tao sa kulungan walang disiplina? Bakit maraming mga Kristiyano walang ministry, walang disiplina? Bakit, mga kapatid, alam nyo yung soul winning, pero hindi ka nagso-soul winning, wala kang disiplina. Ano man yung sinasabi ko? So why not put discipline in our soul winning? Put discipline in our prayer. Nakikinig mga kapatid? Lagyan nyo rin ng disiplina ang inyong church attendance. Amen? Lagyan nyo rin ng disiplina yung ating pagbabasa ng Bible. Lagyan din natin ng disiplina yung pakikinig natin ng mensahe ng Diyos. Amen? Always put discipline. Because education is discipline. And education without the Bible is not education. It's really useless. Nakikinig tayo? Makinig. Alam nyo ba, ang taong walang disiplina ay taong walang tagumpay. Sabi ko sa inyo kanina, the secret of success in prayer is success in secret prayer. Ang panalangin, kapatid, lagi mong kausap ang Panginoon. Sapagkat may disiplina ka sa prayer. Alam nyo ba? Naglalakad ka papuntang work, pwede ka mag-pray. Nagdadrive ka, pwede ka mag-pray. Naglalaba ka, pwede ka mag-pray. Nagluluto ka, pwede ka mag-pray. Naglalakad ka papuntang soul winning, mag-pray ka. Naglalakad ka papuntang Bible study, you pray. Pag medyo hindi ka pa makatulog, nakahiga ka, you pray. Paggising mo ng hating gabi, you pray. Ano bang ginagawa natin mga kapatid? We pray. Pray without ceasing. Amen? That's discipline. Kailangan tayong matuto ng disiplina. Alam mong kagandahan sa prayer? Walang bayad. Alam mong kagandahan sa prayer, mga kapatid? Kahit saan. Amen! Alam mo kaganda sa prayer, mga kapatid? Kahit wala kang pera, you can pray. Alam mo kagandahan sa prayer, mga kapatid? Kahit wag kayong manalangin occasionally. Tingnan nyo ha, makinig. Kailan tayo marubrub sa panalangin? Kailan tayo seryoso sa panalangin? Pag meron ka ng sakit. Pero nung wala ka pang sakit, hindi ka masyadong seryoso sa panalangin. Pero nung may sakit ka na, nabalitaan mo may cancer ka na, ay grabe ng prayer mo. Pero nung malakas-lakas ka pa, walang luhod, walang prayer. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid?
Alam mo, kayo na ang maglagay ng salitang disiplina sa lahat ng areas ng ating buhay. When you use your cellphone, put discipline. Nakikinig lahat mga kapatid? Nakikinig lahat? Every time you use your cellphone, put discipline. At pag nag-win ka ng kaluluwa, lagyan mo ng disiplina. Ha? Nagkakaintindihan tayo? I believe ngayong gabi mga kapatid, the preaching is so easy to understand. Put discipline in your soul-winning life. Put discipline in your prayer life. I hope nagkakaunawaan tayo mga kapatid. Amen? Alright, tumayo lahat. Pumunta tayo sa altar. And then we pray. Pasalamatan natin na meron tayong narinig na ganitong mensahe. Come on, come on, come on. Let's do it in the altar. Dito tayo sa altar. Gawin natin dito. Alam niyo, huwag kayong mag-pray. Gumawa kayo ng commitment niyo sa hapong ito. Commit yourself to discipline. Discipline yourself in soul winning. Discipline yourself by your prayer. Whatever we do, mga kapatid, let's put discipline. Without discipline is a self-punishment. Wala kang disiplina sa lahat ng areas ng buhay mo, pinaparusahan mo lang yung sarili mo. At wala pong may gusto ng parusa. Pero automatic yun, pagka wala kang disiplina, you're punishing yourself. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat ngayong pong hapon, iniiling ko po, dinadalangin Panginoong Diyos na naunawaan po namin ang mensahe at ilagay po namin sa aming mga puso at makita namin, Panginoon, gawin po namin like every time we win soul, oh God, we must put discipline in it. Every time we pray, we must put discipline in our prayer, oh God. At sa lahat ng areas ng aming buhay, magbigay kami, dapat merong disiplina. Magbasa kami ng Bible namin, dapat disiplinado. Gumamit kami ng cellphone namin, dapat kailangan ng disiplina. Pupunta kami ng church, dapat may disiplina. Hindi kami pupunta na laging late.
Magbigay kami ng aming tithes and offerings commitment, dapat may kalakip na disiplina. That's the power of discipline. Bless niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Bless niyo po ang kanilang mga commitments. We must learn to put ourselves to discipline, O God. Commit ourselves to discipline. Sapagkat without discipline, we are punishing ourselves, O God. Please help us, O God. Tulungan niyo po kami na simula ngayon, ikukumit namin ang aming mga sarili sa disiplina mula sa inyong salita. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.